May tanong sa akin, Boss Ray, halos araw-araw po nila akong tinitext na meron po akong warrant at sa loob ng 24 to 72 hours, ipapadampot daw po ako sa pulis. Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok sa video po natin, no? Kung gaano po katotoo na meron daw po kayong warrant at sa loob po ng 24 to 72 hours, padadampot daw po kayo sa mga pulis. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente, hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga is, halos araw-araw po kayo na mini-message na meron daw po kayong warrant at sa loob ng 24 to 72 hours ay ipadadampot daw po kayo sa pulis. O, sa inyo na rin po nang galing. Halos araw-araw po kayong mini-message. Nadampot po ba kayo? Di po ba? Wala akong katotohanan yung mga na sinasabi niya mga bugo katabusado online lending apps na yan. Unang-una po, di ba? Ang warrant po, hindi po yan ibino-broadcast. Paano kayo mahuhuli? Di po ba? Kung ibo-broadcast po na meron kayong warrant, di ba? O nakita niyo yung nangyayari sa iba nating mga politiko, di ba? In-announce. O nasa na ngayon? Di ba nakapagtago? O. Di ba? Ganun yan eh. Kasi ang purpose po ng warrant, di ba, is to serve it to you, tapos hulihin ka. Kung i-announce po yan, makakatakbo ka talaga, makakatakas ka, di ba? O. Sira ulo naman yung mga bugo katabusado online lending apps na yan. Yung mga yan, pananakot lamang yan. O tapos, di ba sabi, 24 to 72 hours. O sabi nyo, halos araw-araw sinasabi sa inyo. Mini-message sa inyo pala. O di ho ba? O kung araw-araw po mini-message sa inyo, bumibilang po ng oras yun. Di po ba? Saka ho, tingnan nyo, eto lamang po yan. Ha? Explain po natin. Hindi po porkit meron kayong utang, no? Makukulong na ho kayo o lalabasan ho kayo ng warrant. Hindi po. Nasa constitution po natin yan na wala pong nakukulong sa utang. Pero hindi ko ho ibig sabihin na tayo po'y mangutang at huwag magbayad. Hindi po ganon. Pagka po tayo nangutang, obligasyon po natin itong bayaran. Okay? It just so happen po na napunta tayo dito sa mga bugo katabusadong online lending apps na hindi marunong magpautang, hindi marunong maningil. Ang alam lamang po nilang gawin is, ayan, manako. Tingnan nyo, may warrant kayo, tapos ipadadampot daw kayo within 72 hours o 24 to 72 hours. Pero araw-araw mini-message sa inyo. Di ba mga loko-loko? Oh. Kung ibig sabihin, 3 araw na kayong mini-message, sobra-sobra na yun. O, diba? Mariosep yung mga yan. Oh. Diba? Hindi ho ganun eh. It doesn't work that way. Kasi po ito, ang utang po is usaping sibil. Okay? Nagiging lang po yan, nagkakaroon lamang po yan ng criminal liability kung yan po ay hinaluan nyo ng panluloko at panlilin lang. Ito po halimbawa, okay? Pagka po kayo nagbigay, ng false identity or di kaya mga fabricated na documents habang kayo ay nag-a-apply. Ayan. Meron ho kayo kasing panluloko at panlilin lang. Diba? Hindi nyo ibinibigay yung katotohanan sa kanila. Kasi hindi naman kayo yun eh. Diba? Fabricated yung information na ibinigay ninyo. So yun, may panluloko at panlilin lang. Kasi po, sa estafa po, ang pinaparusahan po dyan ay yung panluloko at panlilin lang. Hindi po yung hindi kayo nakabayad. Pag hindi lamang po tayo nakakabayad pa ng utang, usaping sibil po yan. Pwede po nila kayong sampahan ng kasong small claims. Pagka po yung nahiram po natin is 1 million pababa. Yan, small claims po ang nakakasakop dyan. Walang criminal liability po yan. O, paano kayo magkakawarrant? Ang ini-issuean ho ng warrant of arrest ay yung mga kaso
na may criminal liability. Oh. And nakalagay nga po sa ating constitution, walang nakukulong sa utang. Oh. Pero it doesn't mean na mangungutang tayo na mangungutang, di ba? Hindi ho. Kasi ang utang ay obligasyon. Kailangan po nating bayaran. Okay? Uulitin ko. Nangyari po ito kasi nga napapunta tayo diyan sa mga bugo at abusadong online lending apps na hindi marunong magpautang at maningil. Bakit ko ho nasabi yun? Tingnan nyo po. Ha? Panghihingi ng permission yan para makatuloy ka sa pag-a-apply. Tama? Kasi pag hindi mo binigyan ng permission yan, hindi ka makakatuloy sa pag-a-apply. So, i-yes mo ngayon yun. Diba? So, pagka ni-yes mo yun, automatic may malware na papasok sa telepono nyo para nakawin yung inyong mga information. Yung mga nasa contact list po ninyo. Kasi yun, gagawin nilang collateral yun. Pag hindi kayo nakabayad sa takdang panahon, yun na ho ang sisingilin. Pati yun, bubuligligin. Ngayon, eto na. Nakatuloy na kayo doon sa, sa mismong apps, di ba? Sa application. Lalagay nyo ngayon yung pangalan. Yung contact number nyo. Automatic yan. Bilang kayo ng mga 5 minutes or less, meron na kayong pera sa inyong e-wallet. Totoo po yun. Hindi nyo pa natatapos ang pag-a-apply ninyo. Yung mga bugo katabusado online lending apps niya, lalo yung illegal, nako po, sigurado. Automatic yan, may pera ka sa mo. So, paano mo ngayon malalaman kung kanino galing yan? Diba? Mag-ano yan, mag-a-alert dun sa app mo. Meron, ito utang mo, ganyan. Tsaka niya palang ipapakita sa'yo. After the fact. Hindi pwede yun. Kasi may batas tayo, the Truth in Lending Act. Ayun, sa the Truth in Lending Act, dapat yan fully disclosed doon sa mga nanghihiram yung kanilang magiging obligasyon. So, nasa ng full disclosure doon? Sige nga. I-disclose after the fact na disburse mo na, mali yun. Maliwanag po yun. Bago po i-disburse. Tsaka dapat yan, nag-a-agree siya doon sa sa full disclosure na ibinigay ninyo. Nak ng kamote. Kasi, for a loan to be valid, kailangan yan may pinag-usapan kayo, binding dapat. Asa ng binding nun? Sige nga, dinisburse mo agad. Sira ulo kayo. Tapos pag hindi nakabayad, di ba? Yung inyong mga kliyente ang bubuligligin ninyo. Kayo itong may kasalanan. Dinisburse nyo agad. Di ba? Hindi nyo man lang binigyan ng pagkakataon yung kliyente ninyo na makapag-isip na, 7 araw lang pala to. Di ba? Mas scammer kayo Sira ulo kayo. Lagi yung ginugulat yung mga kliyente ninyo. Forced yung loan na ibinibigay ninyo. Persahan. Tapos ganyan, sasabihin ninyo may warrant. Within 24 to 72 hours, ipapadampot ninyo. Abay, lintik na torture ang inaabot ng mga kliyente ninyo sa inyo. Diba? Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, pawang pananakot po yan. Huwag niyong paniwalaan niya kasi wala akong criminal liability po ang hindi pa lamang nakakabayad sa utang. Pero kung meron kayong ginawang panluloko at panlilin lang, there's a probability, yes. Diba? May criminal liability yon. Pero hanggat wala kayong niloloko at nililin lang, diba? Hindi niyo ginagawa yun, wala kayong dapat ikakaba. Diba? Mas importante po na pagtuunan nyo ng pansin yung inyong hanap buhay. Para mapunan nyo po at matugunan ninyo yung inyong responsibilidad sa inyong mga pamilya. Diba? Tapos, syempre, habang naibibigay nyo o naipoprovide nyo yung pangailangan ng family ninyo, di magtabi kayo para mabayaran nyo yung utang nyo dyan sa mga bugo katabusado online lending apps. Pag illegal yan, kung magkano lamang po yung dinisburse, yun po ang bayaran po ninyo. Now, kung yan po ay legitimate, kasama sa recorded online lending platform, subukan nyo pong kausapin sila. Okay? Pag nakipag-usap sila sa inyo na maayos, at binigyan kayo ng payment option or payment plan, well and good. Ngayon, kung hindi, at iwawalang yain kayo o di kaya iaharas kayo, sa tabi nyo. Diba? Bigyan nyo ho ng pansin ng inyong mental health. Importante yan. Kasi pagka yan po ang napinsala, nahirap pong gamutin yan. Minsan may mga hindi na dyan, nakakabalik pa dyan pagka napinsala ang ating isipan. Kaya ganun po ang gawin po natin. Now, hindi natatapos sa pagbabayad yan. Kailangan i-complain nyo. Kasi paano mapaparusahan yung mga bugok na yan kung hindi nyo i-complain? Nandyan po ang SEC,
BSP kung under po ng BSP, NPC, PNP, NBI, PAOK, tsaka po ang CICC. Pwede nyo po silang lapitan or kayo po ay mag-complain online. Pero pag gayam po ay na-raid, ay puntahan nyo po at sampahan nyo po ng kaukulang kaso. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Iyon lang.